Kamusta kayo lahat? Bala ko ngayon mag-fire test. Ite-testing ko yung performance ng aking Ultimate Rocket Stove. Nilagyan ko na to ng panggatong sa loob. Hindi lang masyado makita. So yan, may nilagay na akong panggatong dyan. Ngayon ang kindler na gagawin ko, may natitira pang counting thinner dito eh. Kaunting-kaunti lang. Bubuhos ko lang doon sa ibabaw. Hindi ko alam kung magandang performance na ito ngayon kasi mahalumigmig ang panahon. I mean, bagyo ngayon dito sa lugar namin. So meron ako ditong tissue. Ihuhulog ko rin sa ating burning chamber. Hirap na walang cameraman. So ngayon ko lang ito ite-testing. Hindi pa talaga ito nasusubukan. Tignan natin kung ano magiging performance na ito. Sindihan ko muna ito. Wala kasi akong kasama rito. So, ihuhulog natin dito. Tingnan natin kung ano nangyayari. Okay, babalitan rin yung camera para nakikita nyo yung performance na ito. Hindi kasi masyado makita eh. Okay, so may nilagay na ako dyan na kindler. Hindi ko alam kung magdedire-diretso yun kasi kaunti lang yung thinner na nilagay ko at saka mahalumigmig ang panahon. Antayin natin. Okay, so kinabitan ko na rin pala yan ng kuhan. Kinabit ko na rin yung ating blower, pero hindi pa siya nagana. Wala pa yan. Hindi pa siya nagumagana. Tignan natin kung ano ang kaibahan ng may blower at saka wala. For the meantime, wala muna siyang blower ngayon. Tignan natin ang performance. Okay, so ayan, nagsisimula na siya ngayon magsindi. Ito yung kanyang performance sa kanyang kan. Then yung kanyang apoy, lumalampas na tayo ngayon sa kanyang apoy, sa kanyang riser. So ito yung gusto ko makita. Titignan ko kung mapapalampas natin yung apoy sa ating riser. Okay, so lumayo ako, may sa metro. Nakakadarang kasi, I mean mainit. Pawis na ako. So ayan, halos maubos na yung nilagay natin dyan na may gita rin. May 1 litro tubig yan, makikita nyo yung bakat ng puti. So ganun kalataas ang level ng tubig natin kanina. Ngayon kukunti na lang. Pero yung birada niya, ang ganda pa rin. So yan ngayon ang aking latest model ng Ultimate Wood Stove. Napakaganda ng birada, napakataas. Pwede yung patong hatiin eh, kasi may riser ito eh. Hindi ko sabihin, hanggang dito lang yan, oh. Hanggang dito sa kalahati. Yung kalahati, pwedeng tanggalin yan. Tinignan ko lang kung aabot sa taas yung apoy. Lalayo talaga. Mainit talaga. Yan. Yan ang kanyang performance. Maski wala na panangkuhan. Maski wala nang blower. Kayang-kaya niyang hatakin yung apoy pataas. Ayun, oh. Kaya niyang palabasin ang apoy sa tuktok. 30 inches yan. Lalayo pa ako na talagang napakainit. Muna ako ng hangin. Talagang init na ako. So ito talaga siya. Ayan. Mauubos na yung tubig natin. Konti na lang. Mga siguro 1 pulgada na lang yung lalim. Kung mapapansin nyo yung bakat ng puti, yan ang level kanina nung magsindi tayo. Wala pang 30 minutes. Wala pang 20 minutes, mauubos na yung tubig. Napakaganda ng aking ginawa ngayong rocket stove. Medyo pumusya yung ating mga body, gawa ng yung ating yung pinintura ko diyan, kuan lang, I mean mapusyaw. Tawag dito, manipis. Kaya medyo nagbago ng kulay, naging kulay puti uli. Nasunog ulit ng konti. Dadagdagan ko na lang ito ng pintura ulit. Okay, so tutulak natin yung gatong. Pwede natin itulak yan dito. Tutulak natin para medyo lumakas yung kanyang apoy sa taas. Yan. Yan. Grabe ang lakas ang init na ito. Ang nakakadarang ang init. Ang maganda lang sa ganitong klase ng mga rocket stove, hindi na kayo magpapaypay. Hahayaan nyo na lang siya. Okay, so hindi masyado makita yung taas ng apoy.
Pero ang lakas ng darang niya sa taas. Ganito kalayo, mga 1 metro, napakainit. Pagpapawisan kayo. Kaya dapat ito sa mga open place lang, I mean sa labas ng bahay. Ngayon kung tawag dito, kung gagamitin yung heater sa bahay, pwede siya. Okay, so dadagdagan natin ng tubig kasi may iga na yung kawali. Baka masunog ng gusto. Dadagdagan natin ng tubig. Tingnan natin. Okay, so ito. Dadagdagan natin siya ng tubig. Kasi mauubos na yung laman. Dagdagan natin ng kalahati ulit. Yan, ganyan. Ganyan karaming tubig ulit. Kalahati ng kawali uli ang nilagay kong tubig. Mauubos na kasi yung una natin nilagay na tubig. Ano? Kaunti na lang yung gatong natin. So, ayan ang performance ng aking ultimate rocket stove. Pag isara natin to, tingnan natin kung ano mangyari. Isasara natin. Wala nang blower yan, tinanggal ko na. Tingnan natin magbabago yung performance ng apoy. Parang wala naman eh. Parang kaunti lang ang diferensya. Buo pa rin yung kanyang kanyang apoy. Ngayon, tingnan naman natin kung bibigyan natin siya ng additional na oxygen. Tingnan natin kung lalakas. Bubukas natin itong pinaka-cover. Medyo lumakas nga. Medyo nilalamon na yung buong kawali. Oh. Nilagyan ko to ng additional air intake dito para sa blower. Sa tingin ko naman, hindi na kinakailangan ng blower. Maski wala ng blower, mataas pa rin ang hatak ng apoy. Mataas pa rin ang kanyang umaabot sa ating riser. Dati nga, taas na ginagawa ko rito ng apoy. Hindi yung sa may kabila. Ganyan ko kataas yan. Yung mga naman akong mga rocket stove. Ito yun. May video ko na ito noon. Kaya lang medyo maliit ang kanyang yung bunganga. Yung pinaka-burning niya, tawag dito, pinaka-daanan ng apoy. Ito malaki talaga ngayon. Ang kagandahan lang sa rocket stove, hindi na kayo magpapaypay, matipid sa gatong, at makukontento kayo sa apoy. Ayun. Ang lakas ng birada. Unlike sa mga tripod o tripod na lutuan, hindi kayo makakapag-produce ng ganyang kalakas na pwersa. Yung patong-patong lang ba na gano'n? Yung tatlong paa. Pero pag sa rocket stove nyo nilagay ang gatong, ang ganda ng performance. Ganyan. Ang tagal-tagal na nating kulo na agad yung dinagdag natin na tubig. Kumukulo na agad. Bulwak na agad. Kaya lang napakainit. Lalayo talaga ako. Ayan o. Ang kagandahan lang dito, hindi na kinakailangan talaga ng blower. Okay, so isang ikot na lang ako. Hindi kasi masyado makita pag ganito yung kwan. Maano ngayon, nagbababagyo sa amin, kaya malumigmig dito. Hindi ko nga nagdadalawang isip nga ako kanina na mag-fire test kasi nga basa yung medyo mamasama-sama. Siyempre, may moisture yung mga panggatong kasi nga nagbababagyo rito, ilang araw nang sunod-sunod na bagyo. Hindi talaga tuyong-tuyo yung gatong, yung kahoy. So, napakatipid, napakaganda ng performance. Walang blower, walang hangin. Ang buong-buo yung apoy. Malinis yung apoy na binibigay. Walang masyadong usok. Konting-konti na lang yung gatong natin dito. Pero mataas pa rin yung birada ng apoy niya. Okay, so babaliktarin ko lang yung camera para mas matutukan ng konti. Okay, so yan ang performance ng aking rocket stove. Mahirap kasi magkuha ng nagsosolo, walang cameraman.
Okay, yung nakikita nyo yung background na yun, rocket stove din yun, sa may gilid ng pader, sa may tabi ng bangko, sa may bintana. Ngayon, pagka ganito kasi, malalapitan natin talaga ng usa. May tututok yung, yung camera. So, yan ang kanyang performance. Hindi rin nasayang yung aking pagod. Maganda ang kinalabasan. I mean, success ang aking experiment. Medyo namuti nga lang siya kasi manipis lang yung aking nilagay na pintura dyan. Yung high temp na temperature. Pagka na-sprayan ko liyan, magiging itim uli yan. Gaganda uli yan. Okay, so maski halos baga na lang yung nasa ilalim. Ayan, oh. Meron pa ring apoy na umaahon. Halos baga na lang talaga siya. Pero mataas pa rin yung binibigay niya. Napakainit pa rin ang lumalabas doon sa portion na yon. Kaya may apoy pa rin na nabubuo. Nakakapagtaka nga itong rocket stove na to eh. Tinanggal ko na yung isang kawali kanina kasi hindi kakayanin. Masusunog yung aking handle. Masusunog yung handle ng kawali. Okay, so paubos na yung ating gatong. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Sana samahan nyo pa ako sa mga experiment ko. Tagumpay ang aking experiment na ito. Mga scrap materials lang yan. Kaya nang sabi ko sa inyo, pinagdugtong-dugtong ko lang yan ng mga angle bar, flat bar. So hanggang dito na lamang muna uli. Maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea sa paggawa ng ganitong klaseng mga wood stove. Magagamit nyo ito kapag nawalan kayo ng gas o kaya ang available sa inyo yung mga panggatong lang, mga kahoy-kahoy, pwede ito. So maraming salamat. Until then, thank you so much sa mga bagong subscribers.